So etong bahaging ito ng kalsada ay may ahambing po natin sa Halsima Highway nung hindi pa nasesemento. Grabe yung tuktok dito. Talagang nakikipagsabayan sa Hilux. Mapa single na motorman o mapa 4x4 na sasakyan, talaga namang doble ingat pag napapadaan sa bahaging ito ng kalsada. At sa gilid po nito ay magkabilaan. Kung hindi po tayo magtatanong-tanong sa mga taga rito, aakalain po natin kubeta itong bahaging ito ng tunnel. Tingnan nyo naman, no? So, imbis na pag ganon sa bundok, pababa yung direksyon nitong tunnel. Good morning mga ka-Saf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so kung nitong mga nakarang araw, binisita po natin ang mga bulubunduking bahagi ng probinsya ng Sultan Kudarat. Ngayon naman ay nandito po tayo sa probinsya ng Davao de Oro, kung saan ay bibisitahin naman natin at sisilipin kung kumusta nga ba yung kalagayan ng mga residenteng nakatira sa kabundukan netong probinsya. Balita ko kasi na lubhang napakadelikado daw ng kalsada papunta sa Buringot, yung lugar na nasa kaloob-looban na netong mga kabundukan. Okay, so mula dito sa bayan ng Pantukan, sasakay po tayo nitong mga habal-habal at yung sasakyan po natin ay pansamantala po muna natin iiwan dito sa town proper. Ayon kasi dito sa kanila ay mahirapan daw tayo kung gagamitin natin yung 4 wheels dahil nga sa delikado yung kalsada, madulas at sobrang tarik. Okay, so ito po yung ating mga habal-habal drivers. Ito si Sir Roger at ito naman si Sir Glenn. Mga taga rito lang po sila sa Pantukan. Ito yung mga bihasa na o expert na pagdating sa mga ganong kadelikadong kalsada. Kaya naman sila na yung kinuha natin para masigurado natin makakapunta tayo sa Buringot ng safe at makakabalik tayo dito sa Pantukan ng safe. Ayan, so dito sa bahaging ito ng Davao de Oro, karamihan sa mga lupain na madadaanan natin dito ay may mga pananim na saging. Ayan, no? So mula dun sa boundary ng Tagum papunta dito ay etong mga hektaryang taniman ng saging yung madadaanan natin. Dahil nga sa lawak ng mga taniman ng saging dito, yung ginagamit na sa pag-insecticide ay yung mga aeroplano, yung mga nakita natin kanina. So ilang minuto pa lang tayo nagta-travel mula doon sa sentro itong bayan ng Pantukan at napa-stop over po muna kami dito sa bahagi nito ng Barangay Napnapan. So dito sa barangay na to, yung pinaka-boundary ng sementado at netong rough road na kalsada. Napa-stop over po muna kami dito para ayusin yung mga dala naming gamit dahil nga sa lalim ng mga lubak at sa tarik ng mga kalsada, talagang nagsisigalawan yung mga dala naming gamit. So dito makikita po natin yung mga nagtataasang kabundukan na dadaanan po natin o tatawirin po natin papunta sa pinaka-boundary nitong Davao de Oro at saka Davao Oriental. Ayon dito sa mga driver, etong kalsada daw ay medyo maganda na para sa kanila. Dahil nga sa habang papalapit tayo dun sa Buringot ay mas tumitindi yung pagka-rough road nitong ating madadaanan. Grabe. So buti na lang, nakikita nyo, parang mga adventure bike yung mga sinakyan natin. Pero ito po yung XRM ng Honda. Pinataasan po nila parang angkop dito sa kalsadang dinadaanan nila papunta dun sa mga barangay na pinupuntahan ng mga pasahero. Yan, no? So maliban sa dinagdagan yung seat height ay nilagyan din nila dito ng kargadera para yung dala ng mga pasahero ay dito na ilalagay at komportable nang sasakay yung mga gustong pumunta sa kahit anumang bahagi nitong Pantukan. Ayan, so mula dito ay kailangan pa daw natin mag-travel ng mahigit 40 minutes papunta sa kung saan yung barangay na bibisitahin natin. So etong bahagi nito ng kalsada ay may ahambing po natin sa Halsima Highway nung hindi pa nasesemento. Yan na. Mapapapansin nyo, maganda yung panahon natin ngayon, pero maputik yung kalsadang nadadaanan natin. Dahil po yan sa wala bang maayos na kanal na pwedeng mataluyan ng tubig mula dito sa kabundukan.
Grabe, hindi ko inaasahan yung ganito kadelikadong kondisyon ng kalsada. Bukod sa maputik, malalim na lubak, may mga landslide at nakita niyo naman kung gaano kalalim yung bangin na madadaanan sa gilid lang nitong kalsada. Yun, no? Dahil nga sa mataas na itong bahagi ito ng kabundukan, kaya ramdam po natin dito ang matinding pressure. Parang nabibingi po tayo dito dahil nga sa pressure na nararanasan natin. Tingnan nyo naman, etong bundok na to, ito po yung natatanaw natin kanina dun sa sentro ng bayan. Akala ko, mataas na to. Yun pala, mas mataas pa yung madadaanan nating kabundukan. Ayan, so nasa 2 kilometro lang ang layo mula dun sa checkpoint na nadaanan natin ay narating naman po natin etong tinatawag nilang duyan. So dito, makikita po natin yung mga motor na yan sa taas. Bumulusok po yan papunta dito sa gitna nitong kalsada at bubuelo naman dito. Mapa single na motor man o mapa 4x4 na sasakyan, talaga namang doble ingat pag napapadaan sa bahaging ito ng kalsada. Tingnan nyo naman kasi kung gaano katarik itong kalsada. Ayan, at sa gilid po nito ay magkabilaan yung kanila. So dahil nga sa delikado etong bahaging ito ng kalsada, kaya marami na rin yung mga motoristang sumemplang at nadisgrasya dito. Isa sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan etong bahaging ito ng kalsada. So dito, maganda talaga pag maingay yung motor mo kasi malayo pa lang, maririnig ka na nung makakasalubong mo. Kaya kung mapapansin po natin, yung tunog ng mga motor na dumadaan dito, parang chainsaw. Para dun pa lang sa kabila, maririnig na yung motor ng mga makakasalubong nito. Yung mga motor na hindi ganun kalakas yung tunog, kailangan bumusina para maiwasang bumangga dun sa makakasalubong. Mula dito, rinig na rinig natin yung mga motorsiklo na nasa kabila nitong bundok. Parang may nagsi-chainsaw. So mahigit 20 minutes na po tayo nagta-travel mula dun sa sentro nitong bayan ng Pantukan. At narating po natin itong bahaging ito ng Barangay Napnapan kung saan mapapansin nyo itong mga nakahintong mga motor. Pansamantala munang huminto itong mga motorista dahil nga sa ginagawa pa itong bahaging ito ng kalsada. Dahil nga sa lubhang delikado para sa mga motorista, yung mga nagbabagsakang bato mula doon sa tinatabas na bundok, pinastop po muna o wala po munang pinapadaan sa mga oras na to dito sa bahaging ito ng bundok. Araw-araw daw po ito at may mga oras din naman na pinapayagan itong mga motorista na makatawid dito sa bahaging ito ng bundok. So yung mga nandito sa unahan ay yun po yung mga nauna sa atin kanina at hanggang ngayon ay hinihintay nila na buksan muli itong kalsada. So makikita po natin dito yung mga heavy equipment na usan yung pagtatrabaho para mas maging safe itong bahaging ito ng kalsada. Bagamat napakadelikado na itong kalsada dito sa bahaging ito ng Davao de Oro, mapapansin naman po natin na mabibilis yung mga motor na dumadaan dito. So dahil nga sa prone sa landslide at sa mga nababagsakang bato, itong bahaging ito ng bundok, kaya imbis na magdahan-dahan yung mga motorista dito, binibilisan nila yung takbo.
Grabe. Yan. At matapos ang mahigit sa 1 oras na travel mula doon sa paanan nitong kabundukan ng Pantukan, ay narating na rin po natin etong sitio Buringot ng Barangay Napnapan. So dito, nakita nyo naman yung kalsadang dinaanan natin papunta dito sa bahaging ito ng Pantukan. Grabe, talagang makapigil hininga yung mga nadaanan nating kalsada. So marami na po tayong mga napuntahang lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pero dito talaga ako nakaramdam ng matinding takot dahil nga sa kitang-kita natin kung gaano kalalim yung mga bangin at kung gaano kadelikado yung mga kabundukang ating nadadaanan. Grabe yung landslide, yung lalim ng putik at yung dami ng lubak papunta dito. At maliban sa tawag na Buringot, kilala din po itong lugar sa bansag na Pulang Lupa. Dahil nga sa kulay ng lupa na taglay na itong bahaging ito ng bundok, ayan, kaya tinawag po itong Pulang Lupa. Parang ito yung mga lupa na mapapansin natin sa mga landslide prone area. So, nandito po pala tayo ngayon sa terminal na itong mga habal-habal. Ayan, mapapansin nyo dito na marami yung mga nakatambay ngayon na mga habal-habal dahil nga sa inaantay nila o nag-aantay sila ng mga pasaherong bababa naman sa bahaging ito ng kabundukan. So, maliban sa naging antayan ng mga pasahero, dito na din ginagawa yung mga nasirang motor. Nakita kasi namin kung gaano kahirap yung kalsada papunta dito. Hindi ba kayo nahihirapang magmaneho? Mahirapan? Magkano yung singilan nyo dito sa pamasahe? 500 kada tao. Hindi ba kayo naka-experience na sumemplang, ganon? Naka-experience lang. Sumimplan. So sir, dito, ano yung pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao? Gold. Gold, nagmimina. nagmimina. Ayun. So tulad dun sa Diwalwal, ganon din yung mga hanap buhay ng mga tao dito. So dahil nga sa nasa kabundukan na, kaya isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga rito sa pagmimina. Yan, tulad doon sa Diwalwal, marami din daw dito yung mga small scale miners na makikita sa iba't ibang parte nitong Barangay Napnapan. Etong Buringot, sitio lang po ito, nasakop ng Barangay Napnapan. Ganon din yung mga kabahayan na nandun sa taas nitong bundok. Oh, grabe, sobrang dulas. Ayan, so ilang metro lang yung linakad natin mula dun sa terminal netong sitio Buringot ay narating po natin etong bahaging ito ng sitio. So dito makikita po natin yung isa sa mga processing site ng mga batong namimina dito sa bahaging ito ng kabundukan. So yung umiikot na yan, dyan po dinudurog yung mga bato na nahukay dun sa minahan. At dito sa gilid naman, pinupurify o linilinis yung nadurog na bato dito. So dito kailangan po natin magdahan-dahan kasi bukod sa maputik, talagang madulas yung lupang ating hinapakan. Ayan. So ilang metro naman mula doon sa processing site ng mga batong namimina, mararating naman po natin yung isa sa mga portal kung tawagin nila, etong bungad ng tunnel.